Mayor, pakiabot na muna ang huling train ng Puto Biko bago dumagsa ang mga tao palabas ng simbahan. Iyon ang masayang hiling ko kay Aling Susing habang maingat kong inaayos ang malinis na dahon ng saging sa ibabaw ng aking maliit na pwesto sa tapat ng gate ng parokya sa Pampanga. 40 taon na ako nagtitinda rito. 40 taon ng amoy ng bagong kayod na niyog at malagkit na kanin ang sumasalubong sa bawat umaga ko. Sa edad na 68, akala ko ay wala na akong hihilingin pa, kundi ang tahimik na pagtanda kasama ang aking asawang si Marcelo, ang lalaking tumugtog ng organo sa aming kasal noon, at nayo'y kasama ko sa simpleng pamumuhay. Ngunit ang maamong simoy ng hangin sa tapat ng simbahan ay biglang napunit ng isang marahas na yabag. Si Marcelo ay lumapit sa aking pwesto. Hindi para tulungan ako, kundi para ibagsak ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng malinis na dahon ng saging. Ang kanyang mukha ay namumula hindi dahil sa init ng kalan, kundi sa kakaibang tapang na matagal ko nang hindi nakita sa kanya. Polly, itigil mo na ang pagtitinda ng kakanin na ito. Ang mariin at malamig na sambit niya habang nakatitig sa akin ng walang anumang emosyon. Pirmahan mo na ang kasunduang ito. Ibinebenta na natin ang maliit na lupang ito kay Marisa. Huwag ka nang magmatigas, matanda ka na, hindi mo na kailangan ang hirap na ito. Diyos ko po, ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha sa gitna ng sikat ng araw. Si Marisa, ang babaeng goa na ilang buwan pa lamang ang nakalilipas mula sa Amerika, ang dating kasintahan ni Marcelo noong kabataan nila na nagbalik para lamang manggulo sa tahimik naming buhay. Ang lupang tinutukoy niya ay hindi basta-basta lupa. Yon ang naiwang pamana ng aking yumaong ina, ang tanging saksi sa pawis at luha ko sa loob ng 40 taon. Ang mundo ko ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang hininga ko ay nabuhos sa aking lalamunan. Ang mga kamay ko na may latay ng mainit na kalan ay biglang nanlamig at nanginginig. Hindi ako makagalaw. Parang ang mga paa ko ay ibinuhos sa semento. Ang sakit ay hindi nagmula sa pagod, kundi sa katotohanan na ang lalaking pinag-alayan ko ng buong kabataan ko ay handang ipagpalit ang aming danggal para sa isang babaeng may bitbit na dolyar at pangakong bula. Nanginginig ang aking mga labi, ngunit pinilit kong magsalita ng may diin. Marcelo, lupa ito ng ina ko. Dito ako nagpalaki ng mga anak natin. Paano mo nagawang ibenta ito nang walang pahintulot ko? Kanino ka ba sumasamba? Sa Diyos ba? O sa pera ng babaeng yon? Hindi sumagot si Marcelo. Inwasan niya ang aking mga mata, isang patunay ng kanyang kaduwagan. Sa sandaling yon, ang aking dibdib ay parang piniga sa tindi ng hinagpis. Ang sakit-sakit, ang sakit-sakit, ang sakit-sakit na malaman na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ang pinagkakatiwalaan mo pa ang siyang unang dudurog sa iyong pagkatao. Bago pa man ako makabawi ng hininga, nakita ko na si Marisa na naglalakad papalapit mula sa kabilang kanto ng kalye. Suot ang mamahaling salamin sa mata at ngiting may halong panunuya, habang may dalang isa pang kopya ng kontrata na parang buitreng naghihintay sa paghinga ng kanyang biktima. Ang tahimik na gabi sa Pampanga ay kadalasang sinasamahan ng huni ng mga kuliglig at simoy ng hangin mula sa mga bukid ng tubo. Ngunit ng gabing yon, ang loob ng aming munting tahanan ay puno ng mabigat na tensyon na parang nagbababalang bagyo. Ang mga anak ko na sina Teresa at Mateo ay nakatayo sa sala. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pagod at galit na sa halip na sa ama ibaling ay sa akin ipinatong. Ma, bakit ba ayaw ninyong pumirma? Ang may halong inis na tanong ni Teresa habang nakahalukip-kip, ang mga mata ay namumula sa puyat dahil sa mga tambak na utang sa bangko at bayarin sa eskwela ng mga apo ko. Isang pirma lang naman ang kailangan ni Papa at ni Tita Marisa. Malaking halaga ang ibibigay nila para sa lupa sa tapat ng simbahan. Mababayaran na namin ang mga utang namin, makakabili na ng maayos na bahay. Bakit ba napakamakasarili ninyo? Makasarili? Ang nanginginig kong bulong? Ang dibdib ko ay parang piniga sa tinde ng sakit. Tiningnan ko ang aking mga anak, ang mga taong pinalaki ko sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin, ang mga taong pinag-alayan ko ng bawat patak ng pawis ko sa loob ng ilang dekada.
Teresa? Mateo? Lupa ito ng lola ninyo. Dito tayo bumangon sa hirap. Dito ko kayo pinag-aral. Ipinagpalit ninyo ang danggal ng pamilya natin sa pera ng isang babaeng sumisira sa pamilyang ito? Ma! Huwag na kayong magmalinis! Ang galit na sigaw naman ni Mateo. Ang kanyang muka ay namumula habang dinuduro ang lumang mesa sa kusina. Matanda na kayo! Hindi na ninyo kailangan ng pwestong yan. Si Papa lang ang gustong guminhawa sa huling yugto ng buhay niya. Pero pinagkakaitan ninyo siya dahil lamang sa mga lumang alaala. Diyos ko po. Ang mga salitang iyon mula mismo sa aking mga anak ay mas masahol pa sa saksak ng patalim. Ang pagmamahal at sakripisyo ko sa loob ng 40 taon ay parang bula na naglaho sa isang iglap dahil lamang sa pangako ng yaman. Wala nang nakinig sa akin. Pilit nilang kinuha ang mga susi ng aparador kung saan nakatago ang mga lumang dokumento. Pilit nilang hinanap ang titulo habang si Marcelo ay tahimik lamang na nakaupo sa sulok, nakayuko at walang lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang sariling asawa sa harap ng kanilang mga anak. Nang gabing iyon, matapos silang umalis na may dalang pagbabanta at galit, dahan-dahan akong pumasok sa aking maliit na kwarto. Iniabot ko ang aking lumang rosaryo, lumuhod sa harap ng imahen ng Birhen ng Guadalupe at dun na kumawala ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan. Wala na akong kakampi sa sarili kong tahanan. Ang mga anak na pinalaki ko ng may pagmamahal ay naging alipin na rin ng kasakiman. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ng pagluha, habang tinitingnan ko ang aking mga nanginginig at magaspang na kamay na nag-iwan ng marka ng pagod sa paggawa ng puto biko, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa aking kaluluwa. Hindi ako susuko. Kung ang sarili kong pamilya ang tumalikod sa akin, ang katotohanan at ang pananampalataya ko sa Diyos ang magiging tanging sandata ko upang ipagtanggol ang huling danggal ng aking buhay. Ang umaga sa parokya ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi ng isang malaking bagyo ng kahihiyan. Pagdating ko pa lamang sa tapat ng simbahan, bit-bit ang aking mga tray ng kakanin, napansin ko na ang kakaibang bulong-bulungan at matatalim na tingin ng mga taong bayan at mga catspork, kapitbahay, na madalas bumili sa akin. Ang mga mukha nila ay puno ng paratang at pandidiri. Iyan ba ang nagtitinda rito? Ang sabi raw ay madumi ang mga sangkap niya. Ang bulong ng isang babaeng namimili ng kandila, sadyang nilakasan ang boses upang marinig ko. Kaya pala nagkasakit ang ilang bata sa catechism class noong isang araw. Gumamit daw ng panis na bigas at bulok na niyog para makatipid. Diyos ko po, ang paratang na iyon ay parang latigo na humagupit sa aking mukha. 40 taon akong nagbenta ng puto biko nang may malinis na konsensya, ni minsan ay walang nagreklamo tungkol sa kalinisan ng aking pagkain. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagsimula na ang pagpupulong ng parokya sa loob ng bulwagan kung saan nakatayo si Father Lucas kasama si Marisa at si Marcelo. Nang pumasok ako, ang buong bulwagan ay natahimik. Si Marisa ay nakatayo sa tabi ng altar, suot ang kanyang mamahaling damit, may peking mukha ng awa habang hawak ang kamay ng isang inang umiiyak dahil nagkasakit ang anak. At sa tabi nila, nakatayo si Marcelo, ang asawang nag-alay ng 40 taon sa parokyang ito na walang sabi-sabing yumuko at nagwikang, "Father, patawarin ninyo ang aking asawa." Matanda na kasi si Polly, nagsisimula ng manghina ang isip at nagtitipid na lamang sa mga sangkap kaya naggaganito. Nais ko sanang humingi ng tawad sa ngalan niya, at para hindi na maulit, napagkasunduan naming isara na ang pwestong ito at ibenta ang lupa sa parokya at kay Marisa. Ang mga salitang iyon mula sa sarili kong asawa ay mas masahol pa kaysa sa paratang ng mga tao. Ang saksak ay nagmula mismo sa likod ko. Pilit akong lumapit sa gitna. Nanginginig ang mga kamay habang sinasabing, "Hindi totoo yan! Malinis ang pagkain ko! Marcelo, bakit mo ako sinisiraan sa harap ng buong parokya?" Ngunit bago pa man ako makalapit, mabilis na kumilos si Marisa. Nagkunwari siyang aaliwin ako. Ngunit sa pag-akbay niya sa akin ay sinadya niyang itulak ako malapit sa mga basurahan sa likod ng kusina ng simbahan. Sabay hila sa isang hibla ng aking buhok at paggupit ng isang bahagi nito,
gamit ang maliit na gunting sa kanyang bag. Tandaan mo ito, matandang pulubi. Ang bulong ni Marissa sa aking tainga. Ang mukha ay ubod ng sama at pagmamataas. Ang mga taong tulad mo ay walang karapatang lumaban sa mga may pera. Ang lupa sa tapat ng simbahan ay sa akin na mapupunta, at ikaw ay itataboy dito na parang asunggala. Ang lamig ng simoy ng hangin sa likod ng kusina ng simbahan ay parang tumagos sa aking buto habang nakatayo ako doon, hawak ang ilang hibla ng aking puting buhok na pilit na ginupit ni Marissa. Ang kirot sa aking anit ay wala kumpara sa kirot sa aking dibdib nang makita kong lumingon si Marcelo ng saglit. Ngunit sa halit na lapitan ako o ipagtanggol ang kanyang may bahay sa loob ng 40 taon, yumuko lamang siya at mabilis na pumasok sa loob kasama ang babaeng yon. Nang gabing yon, naglakad ako pauwi sa aming munting tahanan na mabigat ang mga paa at basang-basa ang mukha, hindi lamang sa ulan, kundi sa mga ngaluhang hindi ko na mapigilan. Ang bahay ay madilim at tahimik. Wala ang aking mga anak. Wala ang init ng pamilyang minsan kong pinagmalaki. Agad kong binuksan ang lumang aparador sa sulok ng silid kung saan itinatago ko ang kahon ng mga dokumento, ang titulo ng lupa at ang mga lumang resibo ng aming kabuhayan. Nang iangat ko ang takip ng lata, ang hininga ko ay nawala. Walang laman ang loob. Ang titulo ng lupa, ang mga sertipiko at ang huling testamento ng aking ina ay naglaho na parang abo. Diyos ko po, nilimas nila ang lahat. Si Marcelo, na may hawak ng ekstrang susi ng aparador, ang nagbigay nito kay Marissa. Habang nakaluhod ako sa sahig, ang mga kamay ko ay nadulas sa gilid ng kahon at nakapa ang isang bagay na naiwan sa pinakailalim. Isang pirasong plastik ng supot ng bigas na may tatak ng isang kilalang commercial supplier sa kabayanan. Isang tatak na kailanman ay hindi ko binili dahil ang ginagamit ko lamang ay ang katutubong malagkit mula sa tapat na magsasaka. Isang ebidensya. Isang maliit na patunay na ang bigas na ginamit para palabasing panis at makasira sa mga bata ay hindi nagmula sa aking kusina, kundi sadyang dinala rito upang ako ay siraan. Ang mga luha sa aking mga mata ay biglang natuyo. Napalitan ng isang malamig at matalim na katinuan. Wala akong pera para magbayad ng abogado. Wala makikinig sa isang matandang nagtitinda ng kakanin sa tapat ng parokya. Ngunit ang mga kamay na ito, ang mga kamay na nagluto ng puto biko sa loob ng 40 taon, ang siyang maghuhukay ng katotohanan. Kung ang aking pamilya at ang simbahan ay bumaligtad sa akin, ako mismo ang maglalatag ng ebidensya sa harap ng kanilang mga mukha. Ang liwanag ng araw sa kabayanan ng Pampanga ay sumalubong sa akin na may kasamang alikabok at ingay na mga jeepney na bumibiyahe sa kahabaan ng kalsada. Sa edad na 68, ang mga tuhod ko ay naninigas na sa katandaan. Ngunit ang bawat hakbang ko patungo sa lumang gilingan ng bigas sa kabilang baryo ay may bigat ng isang hukom na patungo sa husgado. Wala akong dalang abogado. Wala akong dalang pera. Ang tanging baon ko ay ang kapirasong supot ng bigas na nakuha ko sa ilalim ng aking kahon. Nang makarating ako sa tapat ng bodega ng gilingan, sinalubong ako ng matandang si Mang Kanor, ang taong nagbebenta sa akin ng malagkit na bigas mula pa nung unang taon ko sa pagtitinda sa tapat ng simbahan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kulubot at pagtataka nang makita akong lumapit, hingal na hingal at tagaktak ang pawis sa no. Aling Polly, anong ginagawa ninyo rito ng ganitong kainit ng araw? Ang tanong ni Mang Kanor habang inaalalayan akong maupo sa isang kahoy na silya. Balita ko po sa parokya ay sarado na raw ang pwesto ninyo dahil sa insidente ng kakanin? Inilabas ko mula sa aking bulsa ang maduming plastik at inilatag ito sa ibabaw ng mesa. Mang Kanor, pakiusap, tingnan ninyo ito. Ang bigas na ginamit para palabasin na panis ang kakanin ko at nakasira sa mga bata. Sa inyo ba galing ito? Kilala ninyo ba ang tatak na ito? Tiningnan ni Mang Kanor ang plastik, isinuot ang kanyang salamin sa mata at hinawakan ng material. Ilang sandali siyang natahimik, umiling at lumingon sa akin ng may seryosong mukha. Hindi ko ito paninda, Aling Polly.
Alam ninyong lahat ng binibili ninyo sa akin ay puro malagkit mula sa kooperatiba ng mga magsasaka rito sa atin. Ang tatak na ito? Imported ito. Galing ito sa malaking bodega sa syudad. Ang bodega na pagmamay-ari ng kumpanya ng pamilya ni Marisa, ang babaeng gumanap na mayaman galing Amerika. Diyos ko po, ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa aking isipan. Buong linaw na nabuo ang larawan ng kasinungalingan, hindi aksidente ang nangyari, hindi rin ako nagkamali sa pagluluto. Sadya nilang binili ang imported at murang bigas na iyon, ipinasok sa kusina ng simbahan, at pinalabas na ako ang may kagagawan upang mapilitan akong sumuko at pirmahan ang pagbebenta ng lupa. Mang Kanor, kailangan ko ang patunay na ito. Kailangan kong malaman kung sino ang bumili niyan mula sa kanila. Ang pakiusap ko, ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit at hinagpis. Tutulungan ko kayo, Aling Polly. Ang seryosong sagot ng matanda habang kinukuha ang kanyang logbook. May kakilala ko sa bodega na nagtatala ng mga deliveries. Ngunit mag-ingat kayo. Ang mga taong kinalaban ninyo ay may hawak ng pera at ng simbahan. Habang naglalakad ako pabalik, bit-bit ang pangako ni Mang Kanor, naramdaman ko ang pag-aspas ng hangin sa paligid ng parokya. Malapit na ang katotohanan. Ang mga taong yumuko sa akin sa kahihiyan ay malalaman din kung sino ang tunay na may dumi sa kanilang mga kamay. Ang hapon sa parokya ay balot ng katahimikan, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng lumang kampanilya. Naglakad ako papasok sa bakuran ng simbahan ng walang takot. Ang aking mga mata ay nakatuon sa pintuan ng tanggapan ni Father Lucas. Kailangan kong malaman kung paano nakapasok ang peking bigas sa kusina ng parokya nang walang nakakaalam. Pagbukas ko ng pinto, nagulat si Father Lucas na nakaupo sa kanyang mesa, may hawak na mga dokumento para sa pagpapalawak ng bagong gusali ng paaralan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa likod ng kurtina ng opisina, ang ating kabataang sakrista na si Nilo, na namumutla at naninginig ang mga kamay. Aling Polly? Ang mahina at nauutal na sambit ni Nilo, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Patawarin ninyo ako. Hindi ko na po kayang dalhin ang bigat sa aking konsensya. Lumapit si Father Lucas. Ang kanyang mukha ay seryoso at may halong labis na pag-aalala. Hinila niya ako paupo at ibinaba ang mga papeles sa mesa. Aling Polly, may ipinagtatapat si Nilo sa akin kanina lamang bago kayo dumating. At kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan. Tiningnan ko ang binata. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Anong ibig mong sabihin, Nilo? Magsalita ka! Noong gabing, bago sumabog ang balita tungkol sa panis na kakanin, nag-uumpisang humikbi si Nilo, ang mga luha ay pumatak sa kanyang mga kamay. Nakita ko si Mang Marcelo. Si Mang Marcelo po ang nagdala ng sako ng bigas mula sa puting van ni Marisa, papasok sa kusina ng simbahan. Siya ang nagbukas ng pinto gamit ang ekstrang susi na ibinigay sa kanya ni Father, at siya ring naglagay ng sako sa tabi ng mga sangkap ninyo. Nung tinanong ko siya kung bakit, sinabi niyang utos ito para sa ikabubuti ng pamilya namin at huwag ko na raw pakialaman. Diyos ko po, ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa pinakapusod ng aking kaluluwa. Ang sarili kong asawa, ang lalaking nakasama ko sa harap ng altar sa loob ng 40 taon, ang mismong nagtanim ng ebidensya upang ako ay masira at maibenta ang lupa sa tapat ng parokya. Si Father Lucas ay yumuko at humingi ng tawad. Aling Polly, patawarin ninyo ako. Alam ko na may panggigipit mula sa mga nagdo-donate para sa pagpapatayo ng bagong silid-aralan, kaya napilitan akong pumikit sa ilang bagay. Ngunit hindi ko akalain na aabot sa ganitong kasamaan ang gagawin nila sa inyo. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo. Ang sakit ay hindi na luha ang ibinigay, kundi isang matinding apoy ng katotohanan. Mayroon na akong sapat na patunay. Ang asawa ko at ang babaeng yon ay naghukay na ng sarili nilang libingan. Ang gabi sa aming munting tahanan ay mas malamig kaysa dati. Pagpasok ko sa pinto, nadatnan ko si Marcelo na nakaupo sa lumang silya sa sala, nakatitig sa kawalan habang ang mga kamay ay magkateklop. Nang marinig niya ang aking mga yabag, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapagbalat kayong mukha.
Saan ka galing, Polly? Ang tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Huwag nang matigas ang ulo mo. Pumirma ka na sa kasunduan kay Marisa bukas. Malaking pera ang makukuha natin. Makakabili na tayo ng tahimik na bahay sa bukid nang hindi na nagtitinda ng kakanin sa initan. Hindi ako sumagot agad. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya, inilagay ang aking supot sa ibabaw ng mesa at tiningnan siya ng may matalim at malamig na titig na nagpatayo sa mga balahibo ng kanyang batok. Marcelo? Ang simula ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit tumagos sa bawat sulok ng tahimik na bahay. 40 taon tayong nagsama sa harap ng altar. 40 taon akong nagpakahirap para maitaguyod ang pamilyang ito habang ikaw ay tumutugtog ng organo at nagmamalaking kasama ko sa hirap at ginhawa. Ngunit kailan mo natutunang maging traidor sa sarili mong asawa? Namutla si Marcelo. Bigla siyang tumayo. Ang silya ay lumika ng maingat nanging sa sahig. Anong sinasabi mo dyan? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Marcelo. Ang tugon ko habang humakbang palapit sa kanya, hindi na nagtatago ng aking galit. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nagbukas ng pinto sa kusina ng simbahan gamit ang ekstrang susi para itanim ang peking bigas na binili ni Marisa. Nakita ka ni Nilo. Nakuha ko na ang ebidensya mula sa gilingan. Ikaw ang nagbenta sa akin. Ikaw ang nagbenta sa ating sariling danggal kapalit ng pera ng babaeng yon. Polly, papatawarin mo ako. Ang nanginginig na sambit niya, biglang lumuhod sa sahig at hinawakan ang laylayan ng aking damit. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako. Matanda na tayo, Polly. Walang kasiguruhan ang kinabukasan natin. Si Marisa, pinangakuan niya tayo ng magandang buhay sa Amerika. Ng pera na hindi kailanman maibibigay ng pagtitinda ng kakanin. Ang pagsusumamo niya ay lalo lamang nag-apoy sa aking galit. Hinila ko ang laylayan ng aking damit palayo sa kanyang mga kamay. Ang boses ko ay naging matinis at puno ng hinadpis. Kahit kailan, ang karangalan ay hindi nabibili ng pera, Marcelo. Mas mabuti pang makuha ko ang huling hininga ko sa pagtitinda ng kakanin kaysa mabusog sa tinapay na galing sa dumi ng pagtataksil. Iniwan ko siyang nakaluhod sa madilim na sala, umiiyak sa sarili niyang kaduwagan. Wala na akong asawa. Ang natira na lamang sa silid na yon ay isang anino ng taong minsan kong minahal. Ang araw ng pormal na pagpupulong para sa pagbebenta ng lupa sa tapat ng simbahan ay sumapit na may kasamang mabigat na init ng tanghali sa Pampanga. Sa loob ng malaking bulwagan ng parokya, ang mga upuan ay puno ng mga taong bayan, mga opisyal ng barangay, at ang kinatawan ng malaking real estate corporation na bumili sa proyekto ng pamilya ni Marisa. Si Marisa ay nakatayo sa unahan, suot ang isang mamahaling puting kasuotan, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi habang inaalalayan si Marcelo na maupo sa tabi niya. Ang aking mga anak na sina Teresa at Mateo ay naroroon din, nakayuko at hindi makatingin sa dako ko, hiyang-hiya sa sarili nilang desisyon na itapon ang kanilang ina kapalit ng pangakong bahagi ng salapi. Mga kaibigan, mga kapatid sa parokya, ang mayabang na bungad ni Marisa habang hawak ang mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kapaimbabawan. Ngayon ay opisyal na nating tatapusin ang kontrata para sa pagpapalawak ng ating banal na lugar at pagtatayo ng sentro ng komunidad. Nareto si Mang Marcelo, ang tunay na nagmamay-ari ng lupa sa bisa ng kanilang pagsasama upang pirmahan ang huling kasunduan. Si Marcelo ay nanginginig na tumayo, hawak ang panulat habang nakatitig sa papel. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng pluma sa papel, ang malaking pintuan ng bulwagan ay biglang bumukas nang may malakas na alingaw-ngaw. Ako ay naglakad papasok. Suot ko ang aking lumang abot-tanaw na saya, ang ulo ko ay nakatalukbong ng puting belo ng isang matandang nagdarasal. Ngunit ang bawat yabag ko sa sahig ay mabigat, matatag, at may dalang kapangyarihan ng hindi matitinag na katotohanan. Sandali lamang. Ang sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw. Now sa buong bulwagan, nagpatahimik sa lahat ng bulong-bulongan.
Wala kayong ibibenta rito hanggat hindi ninyo naririnig ang buong katotohanan. Nang makita ko ni Marissa, ang kanyang mukha ay namutla sa matinding gulat, habang si Marcelo naman ay napatigil, ang kanulat sa kanyang kamay ay halos malaglag sa sahig. Ang buong bulwagan ay nabalot ng nakakabinging katahimikan nang hakbang-hakbang akong maglakad patungo sa gitna. Ang aking mga mata ay tuwid na nakatitig kina Marissa at Marcelo. Ang mga taong bayan na noong una ay humusga sa akin ay unti-unting yumuko, nahihiya sa kanilang mga sarili nang makita ang katatagan sa aking muka. Sino ang nagpapasok sa matandang ito rito? Ang nanggigigil na sigaw ni Marissa, pilit na itnatago ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagtaas ng boses. Security! Alisin ninyo siya rito! Ginagulo niya ang formal na kasunduan ng parokya at ng aming kumpanya. Huwag kang munang magsalita ng tapos, Marissa. Ang kalmado, ngunit matinis kong wika habang dinukot mula sa aking bulsa ang isang makapal na brown envelope. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para ilantad ang buong katotohanan tungkol sa kung paano mo binuo ang kasinungalingang ito. Inilapag ko ang envelope sa ibabaw ng mesa sa harap ng kinatawan ng malaking real estate corporation, si Mr. Lim. Isang seryosong negosyante na kilala sa kanyang mahigpit na paninindigan sa integridad at batas. Mr. Lim, bago ninyo pirmahan ang anumang kontrata para sa lupaing ito, nararapat lamang na malaman ninyo na ang nagbebenta ay walang buong karapatan at ang lupaing ito ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, pagnanakaw ng titulo mula sa aking aparador at sadyang pag-uudyok sa kasalanan. Ang sabi ko habang isa-isang inilalatag ang mga ebidensya. Ipinakita ko ang orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan sa aking ina. Ang kopya ng logbook mula sa gilingan ng bigas ni Mang Kanor na nagpapatunay na ang imported na bigas na ginamit sa paninira ay binili ng kumpanya ni Marissa at ang huli, ang sinumpaang salaysay at video confession mula sa sakristan na si Nilo na nag-uugnay kay Marcelo sa pagpasok ng peking ebidensya sa kusina ng simbahan. Ang mukha ni Marcelo ay namutla na parang bangkay. Tuluyang siyang napaluhod sa gilid ng mesa, habang si Marissa naman ay nanggigigil na pilit kinukuha ang mga papeles para punitin. Ngunit mabilis na naharang ang mga opisyal ng barangay ang kanyang mga kamay. Ano ibig sabihin nito, Jing Marissa? Ang malamig na tanong ni Mr. Lim habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pandidiri. Ang korporasyon namin ay hindi kailanman nasangkot sa mga pusakal na mandurugas at magnanakaw ng lupa ng mga katutubo. Ang buong bulwagan ng parokya ay tila naging isang hukuman kung saan ang bawat saksi ay nakasaksi sa pagbagsak ng isang huwad na imperyo ng kasinungalingan. Si Marissa, ang babaeng nagdala ng milyon-milyong dolyar mula sa Amerika upang bilhin ang dangan ng aming bayan, ay unti-unting nawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mamahaling damit at mapagmataas na tindig ay naging basahan sa harap ng galit at pagkaawa ng mga taong bayan. Hindi totoo yan! Mga sinungaling kayo? Ang hysterical na sigaw ni Marissa habang itinuturo ako at si Mr. Lim. Isang hamak na matandang nagtitinda ng kakanin lamang siya. Walang karapatan ng sinuman sa inyo na siraan ang pangalan ko. Tumayo si Mr. Lim, ang kinatawa ng malaking real estate corporation. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon habang inilalagay pabalik sa kanyang briefcase ang mga dokumento. Marissa, ang kumpanya namin ay may mataas na pamantayan sa etika at batas. Ang paggamit ng panlilinlang, pagnanakaw ng titulo, at paninirang puri upang mapilitang maibenta ang isang lupain ay isang malaking krimen. Opisyal naming kinakansela ang buong proyekto rito sa parokya. Hinding-hindi kami makikipagnosyo sa mga taong walang danggal. Ang mga salitang iyon ni Mr. Lim ay parang sunod-sunod na kidlat na tumama kay Marissa. Napasigaw siya sa galit, sinubukang sugurin ako upang hablutin ang aking buhok. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga opisyal ng barangay at dinala sa isang tabi. Ang kanyang pangarap na makuha ang lupa at mangibabaw sa aming komunidad ay tuluyang naglahos sa loob lamang ng ilang minuto. At sa tabi niya, si Marcelo, ang asawang nagtaksil sa akin at sa aming pamilya, ay nakaupo pa rin sa sahig, umiiyak ng may matinding pagsisisi habang nakatingin sa akin. Polly,
Patawarin mo ako. Ang nanginginig na iyak niya habang iniabot ang kanyang mga kamay na parang isang batangulol. Nagkamali ako. Nabulag ako sa yaman ni Marisa. Patawarin mo ako, Polly. Asawa mo ako. Tiningnan ko siya nang may mabigat na dibdib, ngunit wala ng luha sa aking mga mata. Ang pagmamahal na iningatan ko sa loob ng 40 taon ay tuluyang naging abo sa harap ng kanyang kataksilan. Marcelo! Ang mababa at matatag kong wika, ang boses ko ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Binigay ko sa iyo ang buong buhay ko, ang kabataan ko at ang katapatan ko. Ngunit pinili mong ibenta ang ating dangal para sa isang dakot na pera. Tapos na tayo. Ang natitira sa iyo ay ang sarili mong pag-iisa. Ang mga sumunod na araw sa parokya ay nagdala ng isang tahimik at malinis na hangin. Tila ba ang isang mabigat na bagyo ay tuluyang naglaho at nag-iwan ng sariwang lupa. Si Marisa ay kusang umalis pabalik sa Amerika taglay ang kahihiyan at mga kasog legal na iniwan sa kanya ng korporasyon at ng mga taong bayan. Ang aking mga anak na sina Teresa at Mateo ay lumapit sa akin nang may luha sa mga mata, humihingi ng tawad sa kanilang pagkabulag sa yaman. Tinanggap ko sila bilang isang ina, dahil ang dugo ay hindi kailanman mapapawi. Ngunit malinaw ko ring ipinaalala sa kanila na ang bawat pagkakamali ay may kaukulang aral na dapat matutunan. Si Marcelo ay hindi na umalis sa aming lumang bahay, ngunit hindi na bilang aking asawa kundi bilang isang taong pinayagan kong manatili sa maliit na silid sa likod ng bahay sa awa at tulong ng aming anak na si Mateo. Pinatawad ko siya sa abot ng aking makakaya upang mapayapa ang aking sariling kaluluwa. Ngunit ang pinto ng aking puso at ng aming silid tulugan ay sarado na magpakailanman. Ang tiwala, kapag nabasag na tulad ng salamin, ay hinding-hindi na maibabalik sa dati nitong anyo. Isang umaga, muli kong binuksan ang aking maliit na pwesto ng kakanin sa tapat ng gate ng simbahan. Ang amoy ng bagong kayod na niyog at mainit na puto biko ay muling lumipad sa hangin. Ang mga taong bayan na nung una ay humihusga sa akin ay dumaan, yumuko ng may paggalang at bumili ng aking mga paninda ng may ngiti at sinserong pagpapasalamat. Hindi lamang basta, ibinalik ko ang aking pwesto. Sa tulong ni Father Lucas at ng mga kababaihan sa barangay, ginawa ko ang maliit na espasyo sa likod ng pwesto bilang isang munting sentro ng pagtuturo kung saan ibinabahagi ko sa mga matatandang babae at kabataan ang sining ng paggawa ng mga katutubong kakanin. Sa paraang ito, ang bawat kakanin na aming niluluto ay hindi na lamang pagkain, kundi sagisag ng kasipagan, ng karangalan, at ng katotohanang hinding-hindi matitibag ng anumang kayamanan sa mundong ito. Ang pagsikat ng araw sa Pampanga ay laging may dalang kakaibang init. Ngunit ang umagang yon ang pinakamaliwanag na naramdaman ko sa buong buhay ko. Habang dahan-dahan kong inaalis ang takip ng malaking kaldero, ang singaw ng mainit na puto biko ay sumalubong sa hangin, dalisay at walang halong dumi, tulad ng konsensya kong malaya sa anumang pangamba. Nakaabang sa tapat ng aking munting pwesto ang mga pamilyar na muka ng mga taong bayan at mga bata na nag-uunahan pagkatapos ng unang misa sa parokya. Sa tabi ko, si Father Lucas ay nakangiting nag-abot ng isang tasa ng mainit na kape, habang ang ilang matatandang kababaihan na tinuturuan ko sa paggawa ng kakanin ay masayang nag-aayos ng mga dahon ng saging sa mga tray. Tumingin ako sa salamin ng maliit na bilaw sa aking harapan. Ang mga puting buhok ko ay sumisibol na muli ng maayos sa ilalim ng aking puting belo, ang mga mata ko ay may kinang ng kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng ginto o salapi. Hindi ko na kailangang yumuko o mangamba sa sasabihin ng iba. Ang lupang ito, ang pwestong ito, at ang dangal ng aking pangalan ay nanatiling sa akin, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa katotohanang hinding-hindi matitinag ng sinuman. Nang marinig ko ang pagtulog ng kampana ng simbahan, napangiti ako ng malalim. Naintindihan ko na sa wakas ang aral ng buhay. Ang kahirapan ay hindi kailanman kayaya, at ang katandaan ay hindi dahilan upang yurakan ng iba. Ang tunay na yaman ng isang tao ay nakasalalay sa kalinisan ng kanyang mga kamay at sa tapang ng kanyang puso na ipagtanggol ang katotohanan hanggang sa huling hininga.
Ang huling patak ng ulan ay nag-iwan ng linaw sa mga dahon at ang kwento ni Aling Polly ay tuluyan ng naging simoy ng hangin na nagpapatunay na ang danggal ay walang katumbas na halaga. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa parokya ng Pampanga. Maraming salamat sa bawat sandali ng inyong pag-antabay sa pagpiga ng luha at pagpapakalma ng galit kasama ko. Naalala ko pa si Aling Polly nung panahong hinahamak siya ng sarili niyang asawa at anak, isang matandang babaeng. Akala ng lahat ay madaling tapakan dahil sa kahirapan. Ngunit sa bawat piraso ng kakanin na kanyang ibinenta, ipinakita niya sa atin na ang lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Ang kwentong ito ay alay sa bawat magulang at kapatid na minsang pinagkaitan ng katarungan sa mga taong pinili pang maging dukha kaysa maging mayaman sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nais ko kayong tanungin mga kaibigan. Sa gitna ng mga pagsubok at panggigipit sa inyong sariling pamilya, nasaan ang hangganan ng inyong pagtitika? At kailan ninyo ipaglalaban ang inyong sariling karapatan? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito, marahil ay nagpapahinga sa tahimik ninyong tahanan o nagmumuni-muni sa ilalim ng buwan, mag-iwan kayo ng inyong damdamin at karanasan sa mga komento. Dito sa ating tahanan, ang inyong mga tinig ay laging may makikinig, at ang bawat sugat ay may kasamang yakap ng pagpapagaling. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maabot pa natin ang iba pang pusong kailangan ng liwanag. Mabuhay kayo mga kaibigan. Naway manatiling buo ang inyong mga paninindigan, malinis ang inyong mga kamay, at payapa ang inyong mga gabi. Paalam, at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento.